Kevin Durant at Alperen Sengun nagpakawala laban sa Jazz. Peyton Pritchard pumapalit kay Tatum, 42 points laban sa Cleveland. At Warriors, tinupad na ang isa sa kahilingan ni Stephen Curry. May consistent 3-point shooter na. Umiskor si Pritchard ng season high na 42 points. Nakamit ni Jaylen Brown ang kanyang ika-4 na triple-double sa career at bahagyang nakalusot ang Boston Celtics upang talunin ang Cleveland Cavaliers nitong araw matapos nilang maibigay halos lahat ng kanilang malaking kalamangan. Nanguna ang Celtics ng 21 points sa third quarter at lamang pa rin sila ng 11 sa loob ng mas mababa sa 2 minuto bago sunod na umiskor ng 2 3-pointer si Donovan Mitchell ng Cleveland upang ilapit ang Cavs sa 114 to 112. Si Pritchard na gumawa ng ilang malalaking attempts sa hulihan ay nakapagpasok ng 2 free throw upang ilagay ang Boston sa 116 to 112. Nag-shoot si Darius Garland ng isang 3-pointer may 1 segundo na lang at na-foul ng Cleveland si Brown sa inbounds pass pagkatapos ng timeout. Nakascore lamang ng isa sa 2 free throw ang all-star guard ng Boston na nagbigay sa Cavs ng huling pagkakataon, ngunit kinulang ang jumper ni Evan Mobley sa huling buzzer at nakatakas ang Celtics. Natapos si Brown na may 19 points, 12 rebounds at 11 assists para sa kanyang unang triple-double mula noong January 21, 2024 sa Houston. Umiskor siya ng 41 points sa pagkatalo sa Minnesota kahapon. Pinangunahan ni Mobley ang Cavs na may 27 points at 14 rebounds at umiskor si Garland ng 21 points. Tahimik si Mitchell hanggang sa mga huling minuto at nagtapos na may 18 points, 12 na mas mababa kaysa sa kanyang average. Nagkaroon si Jordan Walsh ng Boston ng career high na 14 points at 11 rebounds. Kapwa kulang sa players ang dalawang teams dahil sa mga injury. Ang Celtics, na wala ang star na si Jason Tatum buong season, ay nagpahinga sa mga starters na sina Derek White at Neemias Queta na nanggaling sa isang 19-point, 18-rebound na laro. Matagal na ring may listahan ng injury ang Cavaliers. Wala sila sa laro sina starting center Jarrett Allen, forward Larry Nance Jr. at guards Lonzo Ball at Sam Merrill. Sa susunod na mga laro, tatanggapin ng Boston ang New York Knicks sa Miyerkules, habang ang Cavaliers naman ay bibiyahe patungo sa Indiana upang harapin ang Pacers bukas. Sa sumunod na balita naman, umiskor si Alperen Sengun ng game high na 27 points at nagdagdag si Kevin Durant ng 25 points upang pangunahan ang bumibisitang Houston Rockets sa isang dominanteng panalo laban sa Utah Jazz sa Salt Lake City. Nagbigay rin ng malaking ambag si Steven Adams mula sa bench, nagtala ng double-double na 13 points at 12 rebounds. Napunan naman ni Amen Thompson ang stat sheet sa 5 puntos, 9 na assists, 8 rebounds at 1 steal. Nag-shoot ang Rockets ng 52.9% mula sa field at 11 for 31 mula sa 3-point range. Na-out-rebound nila ang Jazz sa 50 to 33, kabilang ang 15 offensive rebounds. Si Durant, na hindi nakalaro sa huling 2 laro ng Rockets dahil sa personal na dahilan, ay agad nagparamdam ng kanyang presensya. Umiskor ang star forward ng 17 points sa first half at 3 for 4 mula sa long range. Sa pangunguna nilang 2 ni Sengun, nagdulot ng malaking pinsala ang Rockets sa first half. Nagtatag ng malaking kalamangan pagpasok ng halftime. Pinilit ng Houston ang 14 turnovers mula sa Utah sa first half at nakagawa ng 17 points mula sa mga pagkakamaling iyon. Sa kabuuan, nagtapos ang Utah na may 17 turnovers. Sinimulan ng Jazz ang third quarter sa 13-7 run upang ibaba ang lead sa 13 points. Ngunit agad na bumawi ang Houston sa pamamagitan ng sarili nitong 24-3 run upang makuha ang 30-point na abanteng dala hanggang sa fourth quarter. Pinangunahan ng rookie na si Ace Bailey ang Jazz na may 19 points sa 8 for 12 shooting. Nagdagdag si Lauri Markkanen ng 18 points at 8 rebounds habang nagtala si Jusuf Nurkic ng 14 points, 6 na rebounds at 9 na assists. Nag-shoot si Nurkic ng 6 for 7 mula sa field at naipasok ang kanyang unang 5 attempts. Si Keyonte George, na isa sa mga magandang performance para sa Utah ngayong season, ay walang nakascore sa loob ng 19 minutes at may 8 turnovers. Bilang team, 9 for 32 lamang ang Jazz mula sa 3-point range. Nanalo na ang Rockets sa 8 sa kanilang huling 9 na laro, habang natalo naman ang Jazz sa 5 sa kanilang huling 6 na laban. Magtatapat muli sila bukas sa kanilang back-to-back games. Sa huling balita, nasa kanyang ika-17 season na sa NBA si Stephen Curry at sa kabila ng haba ng kanyang career, binuksan niya ang 2025-2026 campaign sa elite na forma.
Sa unang bahagi ng season, nag-a-average siya ng 27.9 points, 3.7 rebounds at 4 assists kada laro. Patuloy na pinapandaloy ang opensa ng Golden State Warriors sa antas na pang-MVP. Gayunpaman, napatid ang kanyang mainit na simula nang magdulot ng hindi inaasahang aberya ang pagkatalo ng Warriors sa Houston Rockets. Sa huling bahagi ng fourth quarter ng naturang laro, nakatanggap si Curry ng matinding bangga habang nagdadrive at nagkaroon ng right quadriceps contusion. Lumabas siya ng laro may 35 seconds na lang at idineklarang out habang hinihintay ang karagdagang pagsusuri. Kinumpirma ng Warriors na inaasahang mawawala siya ng mga 1 linggo o higit pa ng kaunti habang nagpapagaling ang kanyang quad. Pansamantala nitong pinahinto ang isa sa pinakamalalakas na simula niya sa isang season sa kanyang career. Habang patuloy na nagsusumikap si Curry na makabalik sa lineup, may magandang balitang pampamilya naman siyang natanggap nitong araw. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, nakatakdang muling pirmahan ng Warriors ang kanyang nakababatang kapatid na si Seth Curry ngayong Martes para sa natitirang bahagi ng season. Ayon sa ulat, nilalayon ni Seth na muling pumirma sa Golden State Warriors bukas para sa isang kontrata para sa natitirang bahagi ng season. Si Seth, na nanguna sa NBA sa 45.6% shooting mula sa 3-point range noong 2024-2025, ay sasama sa nakatatandang kapatid na si Steph sa Warriors para sa kanyang ika-12 season sa liga. Ito ay malaking hakbang hindi lang para kay Seth kundi pati para sa buong Warriors organization. Ang pagbabalik niya ay dumarating halos 2 buwan matapos siyang i-waive ng Golden State bago magsimula ang season, isang procedural move na may kinalaman sa timing ng roster at salary cap management. Ngayon, sa kanyang opisyal na pagbabalik, nadadala ng Warriors ang isang bihirang pagkakataon. Sa unang pagkakataon, posibleng maglaro ng magkasama ang Curry brothers sa isang NBA regular season game. Papasok siya sa kanyang ika-12 year sa liga at naglaro na siya sa 9 na magkakaibang franchise, kabilang ang Dallas Mavericks, Philadelphia Sixers at Charlotte Hornets. May career averages siya na 10 points, 2 rebounds at 43.3% 3-point shooting na nagpapalakas sa reputasyon niya bilang isa sa pinaka-epektibong long-range shooters sa buong NBA. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na may kapamilyang kasama si Steph sa Warriors. Nauna na niyang naging kakampi ang kanyang bayaw na si Damian Lee na nakatulong sa team at nakapag-ambag sa pagkapanalo nila ng isang kampyonato. Ngayong magkasama na sina Steph at Seth sa iisang uniforme, umaasa ang Warriors na makadagdag ito ng bagong enerhiya at posibleng makatulong para masungkit muli ang isa pang NBA title sa unang pagkakataon bilang magkakampi ang magkapatid na Curry. Mababalik na kaya ang Splash Bros ng Warriors? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Draymond Green, age 35. Jimmy Butler, 36. Steph Curry, age 37.